Hello mga solid kong mga ka-TV Bossly, coach family, sa lahat ng mga ka-coach sa ibang ibang sulok ng mundo. Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kapahamakan, no? Pinagdasal ko na maging okay ang lahat, no? Sa lahat ng mga OFW, no? Kung saan sulok man kayo ngayon naroon, at sana'y pagpalain tayo ni Master ng madaming blessing na darating sa buhay natin. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy sa panonood sa ating vlogs, no? TV Bossly Vlogs at saka sa ating FB page, Angga TV Vlogs, no? Pa-follow na lang sa ating mga social media account na patuloy kayong nagsuporta, mga baguhan sa aking channel. Please subscribe, pakapindot ang notification bell, yung all, para ma-notify na natin mga bagong uploads, no? Marami po tayong talakayin, no? Ayon po to sa experience na pinagdaanan ko sa darating pa, no, na pagdaanan natin dito sa pagninegosyo natin. So, maraming business po aking napansin, no, sa aking pagkatao at sa ibang pagkatao sa iba. Nakikita ko po na bakit yung mayaman ang mga mayaman lalo at ang mga mahirap ay lalong naghihirap dahil magkaiba po yung ginagalawan nila araw-araw. So, ang mindset ng mayaman ay pag umaga pa lang nagigising, nagtututbrush, nagiilamos, yun, nag-ayos ng kama. Ganun din ang mahirap at mayaman, same ang ginagawa. Pero may ginagawang mahirap at mayaman na malayo sa totoo. Kasi mayaman, pag naghanap din ng gyms, nag-jogging, yan. Ang mahirap, tuloy po itong nanonood, pagising, nanonood ng movie, Netflix. So, iba, no? Diba? Tapos, ang pagkatapos mag-gym ng mayaman, ay nagbabasa ng libro, no? Yan, yung nila, napapansin ko. Pero yung patay ng oras ng mahirap. Patay ng oras. Walang nagawa sa Netflix. Maunood ng mga cartoons. Ayan, mga drama, mga Korean drama. Pero ang mayaman, patuloy po itong nagbabasa, nag-learning, no? So, pagkatapos na manood ng mga mahirap, pupunta po ng disco. Punta po saan? Saan po ang night club? Saan sila masaya? Birthday, pista? Pero ang mayaman, nagninegosyo, pupunta sa business, naglikot, nag-observe nag-learning about sa mga social media na mga pinapanood, katulad nitong ginagawa ko. Yun, so, kaya po yung dalawa na yan ay hindi nagkakapareho. Sa ginawa ng mga mayaman patuloy nag-learning, lalo po silang yung mayaman. Sa ginawa po ng mahirap, laging pong nag-enjoy, lucky lang, masaya lang, disco lang, party-party lang. Lalo silang naghihirap. Dahil ang mayaman ay nagpapadami ng kanilang assets. Kumbaga, nagsisaving, gumawa ng paraan, paano magkakapera, paano i-master games, paano pagpaikot yung pera. Ayan, ito naman mahirap. Patuloy po ito pagkasahod, gastos, loho, unahan bilhin. Hindi na nag-isip. Total, may sahod naman ako next month. Okay lang. So magkaiba ang dalawa. So bakit natin gayahin po ang buhay ng mahirap sa kanilang mga routine araw-araw? Bakit po tayong mahirap, pwede po natin gayahin ang routine ng mayaman para po tayo po magbago din yung buhay natin. Actually, ako, talagang galing din ako sa pinakamahirap na pamilya. Pero dahil binago ko po yung mindset ko, ginaya ko po yung mindset ng mga mayaman, talagang pinag-aralan ko po bakit sila yumaman,
So, ginawa ko po yung routine ng mga mayaman. Kaya po, nagawa ko po, baguhin yung sarili ko. Hindi mo ba hindi mo ma-expect nga maging, sa tingin nila, iba ka na, no? Parang, parang ginagalawan mo, nag-isa ka na lang sila, marami po sila doon. So, parang, nag-iba yung daan mo na hindi mo sinasadya. Dahil, para sa akin, marami pong nawawala akong kaibigan, dahil iba na po yung daan ko, no? Marami pong, nawawalang mga mahalaga sa buhay mo dahil iba na yung daan mo. Pero, nakakahanap po ka ng mga totoong tao. Mga totoo pong may malasakit sa sarili, sa pamilya, yung may malasakit sa pera na ginagalawan natin, no? Kasi, sa akin, busy ako ngayon. Paano mapaikot yung mga business ko ng maayos? Busy po ako ngayon. Paano po ako magpapayaman po sa aking sarili, na kaalaman. Nag-i-imbis po ako mga books. So, kakaiba nung mindset, no? Kaya tayo pong patuloy nga naghirap hanggang ngayon. So, ang sekreto po para mabago po yung buhay natin, isa lang po, no? Kung anong ginagawa ng mga mayaman ay iyon pong ay baguhin lang natin. Kung anong kasi po ang mga mayaman po ay duplicate lang po. Ang ginagawa mo, gaya ng isa, maging mayaman siya gaya niya. Kasi para sa akin, naranasan ko na yaman. Kung patuloy po ko noon na ang galaw ng mahirap ay ginagaya ko ngayon, wala talaga ako. Hindi po ko maka-unwind, makapunta saan na gusto kong pag Sabado at Linggo. Kasi nasa bahay lang tayo, makakain lang po tayo ng buhay na hindi masarap. No? Magtitiis po tayo sa tuyo, bagoong, ganyan ang mga ulam natin. Pero hindi po tayo makapunta sa saan-saan dahil may bayad, no? Mga hotel na mamahal, may bayad, pagkain. So, masarap po na mabuhay na may pera. Pero yung pera po, gagawin po na lang nating tools para po madugtungan ang buhay natin, buhay ng ating mahal sa buhay. Hindi po natin sinasamba. Kaya once po sinasamba natin pera, maging masama ang ugali natin, no? Maging mayabang po tayo. So, you just, tools, no? Kasi napaka-importante. Sabi nyo, hindi importante pera, bakit naghahabol tayo ng pera araw-araw, di ba? Importante ang pera, mapagdugtungan ang buhay ng mahal natin. Example, kung may sakit ka, may sakit yung pamilya mo, may cancer, kung wala kang pera, patay. Pero may pera, madugtungan, mahaba pa yung buhay niya. Ganun yun. So, ang masasabi ko, no, duplicate, yung buhay natin, yung mahirap tayo ngayon, iwanan natin yung mga naranasan natin gawin. Yung laki gulang, no? Iwasan na natin, tanggalin natin. Kopyahin po natin ang ginagawa ng mga mayaman. Yan po yung sekreto na ibibigay ko sa inyo. Para sa akin hindi man ako masasabing na mayaman na talaga ako. Pero hindi na po ako magugutom. Masasabi ko po nga, kaya ko na po ibigay ang gusto ng aking mga pamilya. Noon ang pagtulong ko noon ay isang isang mandalian tulong. Pero ngayon, binigyan ko po sila ng mga trabaho. So, long term na ang tulong. So, ganun. Nagkawa ko nga lahat. Sa inyo pa ba hindi magawa? May mga talino po tayong binigay ni Master, yun po gagamitin natin. Paano po ito magagawa natin? Okay, sana po ay maganda pong lesson ang nabibigay ko sa inyo ngayon. Mahal na mahal ko kayo mga kasulid ko, mga coach. At pasensya na kayo sa lugar na aking pinupuntahan ngayon kasi medyo mainit na, no? Maraming salamat. So, ipasilip ko lang, na ako sa kabundukan. Ayan. So, mahal ko kayo. Bye-bye!